Magandang araw mga ka-native. Ako po si Lloyd Cabreros Lapada aka Ilocano Vlogger at welcome sa ating simpleng pamumuhay pero punong-puno ng kaalaman at kabuhayan. Good morning po sa ating lahat at naimbang nga bigat yu amin kakabsat. Gusto mo bang malaman kung paano ang buong proseso ng pangingitlog ng manok mula umpisa hanggang mapisa ang mga sisiw? Tamang-tama dahil ngayong araw susundan natin ang kwento ng isang inahin mula sa pangingitlog hanggang mapisa. Kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video natin hanggang sa dulo mga idol. Ang mga native na manok ay karaniwang nangingitlog kada 24 o 26 na oras mga idol. Lalo na kapag sila ay nasa maayos na kalagayan, malusog, hindi stress at may sapat na pagkain at inumin. Dapat ang ating mga manok bago sila mangitlog mga idol. Karaniwan silang nangingitlog sa piling pugad mga idol, madalas sa madilim, tahimik at ligtas na lugar. Doon po sila laging nangingitlog. Kaya kung gusto mong madagdagan ang itlog ng inyong manok, siguruhing maayos silang nest o box o di kaya mga plastic container o di kaya yung baki mga idol. Karaniwan po ang mga manok nating native ay nangingitlog ng isa kada araw, hanggang makaipon siya ng 10 hanggang 15 o mahigit pa na itlog bago niya simulan ang incubation mga idol. At pagkatapos ng huling itlog mga idol, dito na nagsisimula ang tinatawag nating brooding o paglilimlim. Dito sa part na to ay ang inahin natin na manok ay halos hindi na maalis sa pugad mga idol, hindi na maalis doon sa pangitlogan. Tanging ang gagawin lang ng manok natin ay kakain o iinom lang paminsan-minsan para mapanatili ang init doon sa ating mga itlog. Ano naman ang kailangan natin gawin habang naglilimlim ang ating mga inahin? Ito po ay bigyan natin ng katahimikan, safety at tamang init. Importante rin pong i-check natin kung paminsan-minsan ang ating mga inahin at yung kanilang itlog. Baka po kasi may predator o mga asong kumakain ng itlog. Ang paglilimlim o incubation period ng itlog ay 21 days po or 18 to 21 days bago po ito mapisa. Pero kung minsan may nauuna o nahuling mapisa, depende sa temperatura o kondisyon ng inahin. Ayan po mga idol. At pagdating po ng ika-20 hanggang ika-21 na araw mga idol, may maririnig ka ng huni ng mga sisiw. Yan ang senyales na buhay ang itlog at malapit nang mapisa mga idol. At huwag din nating basta-basta galawin ang mga itlog habang napipisa mga idol. Hayaan na lang natin yung inahin para gawin niya yung kanyang trabaho mga idol. So pagkapisa po, hayaan muna natin silang manatili sa inahin. At siya na lang po magbahalang magpainit, magturo ng pagkain at mag-alaga. Pero syempre, responsibilidad pa rin natin silang bigyan ng malinis na inumin at booster feeds at ligtas na kulungan mga idol. At tips ko po sa inyo, iwasan ang sobrang paghawak sa mga sisiw sa unang 3 araw mga idol. At gamitan ng natural na light o low watt bulb kung malamig ang panahon. O di kaya dapat kasama nila ang kanilang ina doon sa kulungan para ito ay ma-incubate ng maayos. At syempre, lagyan na ng screen ang pugad o di kaya yung cage para protektahan ang ating mga sisiw laban sa mga predator gaya ng daga, pusa, aso o di kaya ahas mga idol. Ayan mga ka-native, nasaksihan po ninyo kung paano ang proseso ng pangingitlog hanggang mapisa po ang ating mga sisiw. Sana ay meron din po kayong napulot na kaalaman sa pag-aalaga ng native chicken. At sana ay nahikayat kayo na pag-igihan pa ang pag-alaga ng manok. At kung nagustuhan po ninyo ang episode natin ngayong araw, i-like and share at mag-follow na rin po kayo sa ating Facebook. Sa susunod nating vlog, pag-usapan naman natin kung paano alagaan ang sisiw sa unang 30 araw para sa mataas na survival rate mga idol. Hanggang sa muli, ako po si Lloyd Lapada aka Ilocano Vlogger. Ang tandaan sa tamang alaga, tsak ang tagumpay sa native chicken farming mga idol. Bye-bye!